Spirit of the Glass, nandyan ka na ba? Spirit of the Glass, nandyan ka na ba? Paulit-ulit na wika ng mga batang naglalaro sa harap ng isang malaking gusali na tirahan ng mga tao. Napagkatuwan nilang laruin ang Ouija board na napulot nila sa ikatlong palapag ng tenement kung saan may malaking espasyo doon na abandonado na. Hoy Edward, tingnan mo yung mga batang yun. Alakas naman ng loob magtawag ng espiritu. Supladang wika ni Christina, ang nobya ni Edward. Hayaan mo na lang sila. Laro lang naman yan, hindi yan totoo. Ano ka ba? Tanggi naman ni Edward. Palibhasa ay laking lungsod ito kaya hindi naniniwala sa mga kwentong paranormal. Hindi niya kasi ito kinalakihan. Pag-akyat ng magkasindahan sa tenement ay dumaan sila sa dulo sa isang shortcut na paakyat na hagdan para hindi na sila mapapagod pang maglakad. Paikot-ikot sa gusaling iyon na napakalaki at may taas hanggang ikapitong palapag. Habang sila ay umaakyat, may mga ilang tao silang nadadaanan na kung makatingin sa kanila ay parang pinagbabantaan sila ng masama. Hindi rin marunong ngumiti ang mga ito. Grabe naman, yung mga tao dito. Ang weirdo. Kanina yung mga batang nagtatawag ng espiritu, ayun naman yung mga taong kung makatingin ay parang gusto tayong kainin. Reklamo ni Christina. Ano ka ba? Normal lang naman yan. Siyempre, naninibago sila sa atin dahil nga ngayon pa lang tayo nagpunta dito. Ani Edward. Oo nga, pero hindi naman nila kailangan pang tumingin ng gown sa atin. Baya naman sila. Etong si Christina ay wala nang ibang ginawa kundi ang magreklamo magmula kaninang nasa biyahe pa sila. Kung hindi ang mga pasahero sa bus kanina ang pinapakialaman, ay ang mga tao naman ngayon sa tenement building. Hindi kasi siya makontento sa isang bagay hanggat wala siyang may pipintas. Nangupahan sila ng isang kwarto sa building na iyon. Naisip kasi nila na magpunta sa Taguig at mag-stay sa tenement. Isa daw kasi yon sa pinaniniwalaang lumang gusali sa Pilipinas. Isa silang mga travelers at lahat ng mga lumang gusali o bagay na isang lugar ay nais nilang puntahan at tuklasin ang history nito. Edward, naniniwala ka ba na may mga multo daw dito sa tenement? Haunted daw kasi ito. Ang sabi ni Christina sa nobyo. Ayan ka naman Christina. Kaya ka ba nagpumilit na magpunta dito para lang alamin kung may mga multo? Sana pala, hindi na lang ako pumayag. Tsaka isa pa, hindi naman totoo ang mga multo. Lahat ng taong namamatay ay hindi na pinapayagan makababa mula sa langit. Ang mga multong nakikita natin sa paligid ay isa lamang ilusyon ni Satanas o mga itim na anghel. Hindi sila magpapakita kung hindi mo sila pininiwalaan. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala sa mga multo dahil ayaw akong kapitan ng kasalanan ni Satanas. Paliwanag pa ni Edward habang sila ay naglalakad na sa pasilyo sa ika-4 na palapag upang puntahan ang kwarto na uupahan nila sa loob ng 4 na araw. Ewan ko sa'yo Edward, hindi naman kasi pwedeng puro adventure na lang ang ginagawa natin. Nakakasawa na minsan. Dapat tayo gumawa at tumuklas din tayo ng mga paranormal things. Hindi ka matatawag na isang traveler kung hindi mo yun susubukan lahat. Pagtatanggol naman ni Christina sa kanyang opinyon. Natigil pa lang ang pagdedebate nila nang matagpuan na nila ang kanilang silid. Room 402. Oh, ito na yata yung silid natin. Ani Edward. Pagkatapos ay binuksan na niya ito sa susi na ibinigay sa kanya ng caretaker kanina. Pagbukas ng pinto ay agad niyang kinapa ang switch pagkatapos ay sinindihan ng ilaw. Katamtaman lang sa liit ang silid. Hindi naman ito masyado masikip lalo na't kaunti lang ang mga gamit. Wala pang TV, wala ring frigidaire, walang kahit anong mga appliances maliban lamang sa isang ventilador at 2 sofa at isang maliit na kama naman sa kwarto na halatang luma na at medyo maalikabok pa.
Buti na lang ay may dala silang isang laptop, speakers, MP3, portable DVD at iba pang mga gadgets kaya hindi sila maiinip doon. Lilinisan lang natin to, pwede na, ani Edward habang nililibot ang buong silid. Mukhang maganda naman dito ah. Tatawagan ko nga sina Sis at Brad. Papupuntahin ko sila dito bukas para kahit papano ay may kasama tayo. Baka kasi hindi ka makapagpigil at baka kung ano ang gawin mo sa akin. Lalo na tayo lang dalawa dito. Nagsusuplada na naman si Christina sa tono ng pananalita niya. Ano ka ba? At saka papupuntahin mo dito yung mga yun. Ang layo is turubayin mo lang sila yan eh. So what? May sarili naman silang sasakyan kaya makakapunta sila dito agad. Tsaka isa pa, gusto nga nilang sumama sa atin, last day pa eh. Tumanggi ka nga lang dahil nakasumpong ka. Nagpakumbaba na lamang si Edward at hindi na sinagot ang nobya niyang bungangera. Inabot siya ng alas 10 sa paglinis ng silid at sa wakas ay natapos din siya. Gabi na rin kasi silang nakarating doon dahil traffic kanina. Bagsak agad ang katawan ni Edward sa kama dahil sa pagod. Kaya agad siyang naidlip habang si Christina ay kachat sina Marie at Jordan. Pumadalas niya tawaging Sis at Brad. Magkababata kasi silang tatlo. Niyaya niya itong pumunta bukas sa Taguig kung saan sila stay-in. Pumayag naman agad ang mga ito nang mag-reply sa chat kaya masaya ulit si Christina. Kabilugan ng buwan, tahimik na ang paligid. Wala ng mga tao sa labas at tulog na rin ang mga katabing kwarto nila. Malalim na rin ang tulog ni Edward samantalang si Christina ay babad na babad sa kanyang laptop. Habang siya ay nag-Facebook, bigla na lamang siya nakarinig ng kakaibang mga ingay o pagaspas ng maliliit na mga pakpak mula sa labas at malapit sa harap ng bintana ng kwarto nila. Nang sulyapan ni Christina ang bintana ay naaninag pa niya ang isang itim na anino na halatang nakatayo sa harap ng bintana nila. Pinagmasdan niya ito. Matagal. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng kilabot. Tumayo ang kanyang mga balahibo kaya dali-dali niyang isinara ang laptop at humiga. Ang bilis niyang humiga sa kama at nagbalot pa ng kumot at suniksik kay Edward. Nanginginig ang katawan niya. Napakadilim talaga at lalo pa siyang nangilabot nang bigla na lamang umalulong ang mga aso sa labas. Sunod-sunod ang mga alulong. Kasunod pa nito ay ang ingay at sigaw ng mga pusa na tila nag-aaway at nag-aabulan. Lalo na siyang nakaramdam ng takot. Nang mabawasan ng mga ingay sa labas ay sumilip siya ng kaonte sa bintana at tinanggal ang kalahati ng pagkakabalot niya sa kumot. Nanatiling nakatayo pa rin mula sa labas ng itim na anino. At sa pagkakataong iyon ay halatang nakadikit na ang mga kamay nito sa bintana nila. Para bang alam nito na may tao sa loob at gusto silang silipin kaya naman muling nagbalot ng kumot si Christina at ipinikit ng mariin ang mga mata. Napakatahimik. Tanging tibok lamang ng kanyang puso ang maririnig pati ang hilik ni Edward. Muling nakarinig si Christina ng pagaspas ng mga maliliit na pakpak. Malinaw sa kanyang pandinig na tila marami ang mga ito. Pagkatapos magsiliparan papalayo ay minsan pa siyang sumilip sa bintana. At sa mga oras na iyon ay napawi din ng kanyang takot dahil wala na ang itim na anino sa labas ng bintana nila. Kaya naman muli na niyang ipinikit ang mga mata para matulog at tinanggal na ang kumot na nakabalot sa kanya. Pagsikat ng araw ay maagang nagising at bumangon si Edward para bumili ng agahan. Iniwan niya si Christina na malalim pa ang tulog. Habang tulog ang babae at naiwan mag-isa sa bahay ay bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na sutsot. Psst! Dahilan para siya'y magising. Inimulat niya ang mga mata at kinapa ang kanyang tabi. Ngunit wala na doon si Edward. Nang lingunin niya para makasigurado ay wala na nga doon ng lalaki. Agad siyang napabalikwas ng bangon para hanapin ang nobyo. Pagtayo niya ay muli siyang nagulat dahil may nakita siyang itim na aninong nasa harap ng kanilang pasilyo. Halatang halata niya iyon sa bintanang disalamin. Nakatayo lamang ito doon pagkatapos ay bigla na lamang naglakad paalis. Edward, ikaw ba yan?
Aniya at dalidaling lumabas ng bahay para sundan. Pagtingin niya ay isang lalaking nakaitim at tumiko ito pababa ng hagdan. Hindi niya naaninag ang mukha nito dahil nakatalikod, pero tiyak niyang baka iyon din ang lalaking nakadungaw sa kanilang bintana kagabi. Sinundan niya ito, ngunit pagtungo niya sa hagdan ay wala na ang lalaki. Ang tanging nakita na lamang ni Christina doon ay isang maitim na uwak na paikot-ikot na lumilipad sa ere. At nang maramdaman nitong papalapit si Christina ay nagmadali itong lumipad palabas ng terrace. Sinubukan pang bumaba ni Christina para sundan ng lalaki, pero habang siya ay bumababa, nakasalubong niya si Edward na paakyat at may dalang 2 plastik ng sopas at 1 plastik ng pandesal. "Oh, bakit ka bumaba? Bilis mo naman yatang magising. Tara na, umakyat na tayo." Anang lalaki sa kanya. Hindi na lamang nagsalita si Christina at nakisabay siyang umakyat. Pagkaakyat nila sa ika-4 na palapag ay may nakasulubong silang isang dalaga. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Edward na parang kilala ang isa't isa. "Ashley? Ikaw ba yan?" tanong niya. "Oo, ako nga. Naku Edward, kamusta ka na? Hindi ka tayo inaasahang pupunta dito. Anong ginagawa niyo dito?" Masayang bate ng dalaga. "Stayin kami dito for 4 days. Ikaw ba? Matagal ka na ba nandito?" "Oo, matagal na. Wala na akong uwian kaya dito na ako nakatira ngayon." Bumulong si Christina kay Edward. "Sino siya?" "Siya si Ashley, kaklase ko nung college. Huwag kang magalala, may boyfriend na yan. Magkaibigan lang naman kami." Sagot ni Edward. Bago sila pumasok sa loob ay bumuo muna ng maikling usapan ng dalawa. Habang naghihintay naman si Christina ay hindi sadyang napalingon siya sa dulo ng building kung saan ang hagdan pababa sa apartment, at muli niyang nakita ang lalaking nakaitim na nakita niya kaninang pababa ng hagdan. Naglakad ito ng dire-diretso, ngunit nang madaanan na nito ang hagdan pababa ay hindi man lang niya ito nilingon na tinungo. Pagkos ay dumiretso lamang ito sa paglakad hanggang sa tumagos ito sa pader at naglaho na parang bula. Nanlaki ang mga mata ni Christina dahil sa nakita. Iyon ang nagtulak sa kanya para muling lapitan ang kinaroroonan ng lalaking tumagos sa pader. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pader at sinubukan itong hawakan. Matigas naman. Kahit anong tulak ang gawin niya ay hindi naman tumatagos ang kanyang mga kamay doon. Paano nangyaring nakalusot doon ng lalaki kanina? Nangunot ang noo ni Christina sa pangyayari. Unang araw pa lang kasi nila doon ay kung ano-ano na ang kanyang mga nakikitang kakatwa. Mukhang tama nga ang hinala niyang may naninirahan daw ng mga maligno at masasamang espiritu sa tenement na iyon, tulad ng madalas na ikwento ng lola niya noong bata pa siya. Dapit hapon na makarating sina Marie at Jordan, mga kaibigan ni Christina na tinatawag niyang sis at Brad. Agad sinalubong ng babae ang dalawa sa labas ng building. Pagkababa ng mga ito sa kotse nila, agad na niyakap ni Christina ang mga kaibigan at kinamusta. "Ano ka ba Christina? Ang layo naman pala ng Taguig, tapos muntik pa kaming maligaw sa address na binigay mo dahil ang gulo ng format ng text mo kanina. Hindi namin halos maunawaan," sabi sa kanya ni Marie. Sabay na silang tatlo na umakyat sa ika-4 na palapag para tumuloy sa bahay. Pagpatak ng gabi ay masaya silang nag-iinuman at nagkukwentuhan. Bumili si Edward ng maraming pulutan ng mga mani at pinritong manok na tinda sa labas. Katabi ni Christina ang kanyang nobyo sa malaking sofa at nakaupo naman sina Marie at Jordan sa sahig. Kasama din nilang umiinom si Ashley, ang kakilala ni Edward doon. Sa kalagitnaan ng kanilang masayang pag-uusap tungkol sa buhay pag-ibig ay biglang nabanggit ni Christina ang tungkol sa tenement building at doon na iba ang kanilang pag-uusap. "Ashley, noong iniwan ka ng boyfriend mo, gaano ka nakatagal dito sa building?" tanong ni Christina. "Halos 5 taon na ako dito, pero nung bata ako, nung buhay pa yung lola ko na nakatira dito, madalas kami nagbabakasyon dito," kwento naman ni Ashley. "Ganun ba? So, ibig sabihin, alam mo na rin yung tungkol sa building na to na punong-puno daw ng kababalaghan?" Muling tanong ni Christina. "Ano ka ba naman Christina? Pati ba naman yan? Tinanong mo pa?"
heto ka na naman. Sabat ni Edward sa usapan. Sandali lang. Usapan namin to ni Ashley. Sige na Ashley, magkwento ka na. Inis na sabi ni Christina. Sige, magkukwento ako ng mga nalaman ko dito tungkol sa building. Banayad na wika ni Ashley at nagsimula ng magkwento. Nung bata pa ako, madalas na makwento sa akin ng lola ko na ang lupang kinatitirikan ng building na ito ay dinaanan ng mga maraming mga henerasyon. Nung panahon pa daw ng gera, ang building na ito ay dating parte ng gubat. Malaki daw ang gubat na iyon. Matataas ang mga puno at matataas din ang tubo ng mga damo. Pero pinutol at nagpatayo ng isang malaking sementeryo at doon nilibing yung ibang mga namatay sa gera, mga sundalo at residente. Pagkatapos, dumaan pang ilang mga dekada at nagpatayo naman sila dito ng ospital. Ang natatandaan ko pa sa sinabi ng lola ko noon ay itinayo iyon noong 1890 pa at dito rin daw siya sinilang. Dumaan pa ang ilang mga dekada at doon na nabuo ang tenement building. Napinsala kasi ang ospital noon dahil dinaanan daw ng matinding bagyo at landslide. Inayos muli ang lupa at pinatuyuan ng isang malaking apartment na tenement kung tawagin natin. At magmula nang ito ay tirahan ng mga tao, marami na dito ang mga nakaranas ng kakatuwang pangyayari. Maniwala man kayo o hindi, pero maraming mga maligno at masamang espiritu ang nakatira sa building na ito. Hindi sila matahimik, hindi lang multo ang nandito, pati mga aswang, halimaw at engkanto. Lalo na sa gabi, doon ka sila madalas naririnig. Lalo na kapag may buntis dito, palagi silang nakamasid. Sa haba ng kwento ni Ashley ay lalo lamang na-excite si Christina kaya muli pa siyang nagtanong. Kung ganun, saan naman nanggaling yung mga engkanto at aswang na sinasabi mo? Muli pang nagkwento si Ashley. Sa pagkakatanda ko, sa sinabi ng lola ko, yung engkanto ay nagmula sa gubat at nagmula nang itinayo ang sementeryo na naging ospital. At building na ngayon ay hindi na niya iniwan ito dahil may bahay siya sa ilalim ng lupang ito. Lalaki ang engkanto dito. Dati kasi nung bata pa ako, nung baguhan pa lang kami dito, madalas ako nakita ng mga pusang itim. Ahas na itim, mga panike at lumilipad na uwak. At minsan ay anino pang itim sa gabi. Hanggang sa natuklasan ko ng mga hayop na nakikita ko at ang engkanto ay isa lang. Ang engkanto na iyon ay may abilidad na kayang baguhin ng sarili niyang anyo. Kaya niya maging baboy, aso, pusa, ibon, ahas at minsan nagiging gwapong tao siya. As in, gwapo talaga. Matangkad at asul ang mga mata. Pero kapag tumingin ka ng malapitan sa mga mata niya, baliktad ang reflection mo kasi nga engkanto siya. Pero ang tunay niyang anyo ay isang anino lamang at yun naman ang mga aswang. Bigla na lang sila napadpad dito, hindi ko alam kung bakit. Masyado na kasing lumang building na ito at nakakatakot ang itsura kaya nakapangaakit siya ng mga kakaibang nilikha. Isang mahabang kwento ni Ashley. Parang naliwanagan na si Christina tungkol sa engkanto na ikwinento ni Ashley. Dahil noong unang gabi nila doon ay nakakita rin siya ng itim na anino. Pati itim na uwak at ang lalaking nakaitim na tumagos sa pader kanina. Muli pang nagtanong si Christina. Tila marami pang gustong malaman. Napansin ko nung unang akyat namin dito sa bahay. Marami kaming mga nakakasulubong na tao. Ang weird nila, alam mo ba yun? Nakatingin sila ng pasama sa amin. Ganun ba talaga ang mga tao dito? Hindi, Christina. Mababait ang mga tao dito. Malakas ang kutob ko na mga multo ang nakita mo. Marami kasing mga multo dito na halos kahawig lang ang mga tao kung kumilos at nagpapagalagala dito. Kahit ako madalas din ako nakakita ng mga tao dito na weirdo kung tumingin. Minsan nga naka-encounter pa ako na may nakita akong lumalakad na tao. Masama ang tingin niya sa akin at nung dinaanan niya ako, bigla na lamang siya tumagos sa katawan ko at biglang nawala. At saka alam niyo ba na kapag madalas silang pinag-uusapan ng mga taong tulad natin, ay gustong gusto nilang pinakikinggan at nagmamasid. Marami pa sanang mga sasabihin si Ashley ngunit sumingit naman ang matatakotin na si Marie sa usapan. Ano ba kayo? Kayo yata yung weirdo eh. Ang weirdo kasi masyado ng pinag-uusapan nyo. Tama na yan. Mas mabuti pa Ashley, pagpatuloy mo na lang yung kwento mo na kung paano kayo nag-break up ng boyfriend mo noon. Oo nga naman, tsaka yung mga nakikita nyo, dala lamang ng inyong imahinasyon.
walang multo, walang aswang at walang mga engkanto. Kaya Ashley, tigilan mo na ang pagkukwento mo ng ganyan. Lalong napapraning tong girlfriend ko eh. Tapos kapag naman sinumpong ng takot, halos ayaw bumitaw sa akin, lalo na kapag natutulog. Dagdag komento pa ni Edward. Pasensya na, sige pagpatuloy ko na lang muna ang kwento ko kanina kung paano kami nag-break ng boyfriend ko dati. Nangyari yon dahil sa isang selos. Naputol ang kanilang kwentuhan nang bigla na lamang silang makarinig ng malakas na sutsot mula sa labas ng bahay. Lumabas sina Marie at Jordan para magpahangin at tumambay sa labas. Walang patid ang kanilang harutan habang bumababa sa hagdan. Kurutan dito at kilitian doon. Halos matisod pa ang dalaga sa tinatahak na hagdan. Kailan mo ba ako sasagutin? Ang tagal ko nang naninigaw sa'yo pero hanggang ngayon pinaghihintay mo pa rin ako. Buti pa sina Christina at Edward, nagkatuluyan na. Tayo, hindi pa. Iyon ang palaging sinasabi ni Jordan kay Marie tuwing silang dalawa lang ang magkasama. Ano ka ba? Hindi pa nga ako handa para dyan. Ikaw kasi kung ayaw mo maghintay ng matagal, huwag ka manligaw agad. Pinapaasa mo lang ang sarili mo. Humahagik-gik na sabi ni Marie. Sa kalagitnaan ng kanilang kulitan na tawanan ay may biglang psst, may sumutsot na malakas. Lumingon ang dalawa sa paligid. Wala namang katao-tao doon sa hagdan maliban sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila. Sino yun? Nagtatakang tanong ni Jordan. Ewan ko, pero kung ano pa man yun, habulin mo muna ako. Biglang tumawa si Marie at kumaripas ng takbo sa pagbaba sa hagdan. Hoy, akala mo matatakasan mo ako ha? Tumatawang sabi ni Jordan at akmang hahabulin na sana niya ang babae, ngunit muli niyang narinig ang malakas na sutsot. Psst! Paglingon ni Jordan sa kanyang likuran ay may kung anong bagay ang dumikit sa kanyang katawan. Nalagyan pati mukha niya. Umapti ang kanyang mga mata at unti-unting nanlabo ang paningin, kasunod nito ay ang pagpalo sa kanya ng isang matigas na bagay sa ulo. Bagsak sa hagdan ng katawan niya. Hapon. Kakain na tayo, bakit? Wala pa si Jordan. Diba, kasama niyo siya kanina, Marie? Ang tanong ni Edward. Ewan ko nga eh, kanina nagkukulitan lang kami at tinakbuhan ko siya. Tapos pagbaba ko ng building, hindi man niya ako hinabol. Akala ko nga bumalik dito eh. Hanggang sa pagbalik ko dito, kaya na wala pa rin siya. Paliwanag ni Marie sa mga kasama. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Maya-maya ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na sigawan ng mga tao sa labas ng pasilyo. Ang iba ay tumatakbo pa pababa sa hagdan. Parang may pinagkakaguluhan. Dahil sa pagtataka ay sumunod din sila Marie, Christina at Edward para malaman kung ano ang nangyayari. Bumaba ang mga tao sa ikatlong palapag at nagpunta sa isang malaki at abandonadong bodega doon. Sumunod din ang tatlo para makibalita. Pagpunta nila sa bodega, iyon ay maraming mga tao ang nakapalibot. Nakipagsiksikan sila hanggang sa makasingit. Ganoon na lamang ang pagkagulat nila na makitang nakabulagta ang malamig na bangkay ni Jordan. Duguan ang ulo nito at pumuti ang buong katawan, parang pinulbusan. Agad na nilapitan ni Marie ang bangkay. Nagsimula siyang manangis. Nandoon din si Ashley ng mga oras na yon at nilapitan niya sina Christina at Edward. Engkanto ang may gawa nito, wika niya. Parehong napatitig ang dalawa kay Ashley. Ano? Engkanto? Bakit? Paano mo nalaman? Kunot noong tanong ni Christina. Selos marahil ang dahilan kung bakit pinatayan ng engkanto. Baka may isang bagay na kinaiingitan ng engkanto na kasama niyo kaya niya ito pinatay ng ganyan. Kaya naging puti ang kanyang balat na parang pinulbusan. Nangangahulugang binugahan siya ng laso ng engkanto. Paliwanag muli ni Ashley. Naawa si Christina sa kaibigan niyang si Marie kaya nilapitan niya ito at hinagod-hagod ang likod. Umiiyak si Marie habang yakap niya ang bangkay ng lalaking dapat sana ay nais na niyang sagutin kaya niyaya niya ito kanina lumabas para makapag-usap sila ng sarilinan lang. Ngunit ngayon ay wala na ang binata. Isang pangyayaring hindi makakalimutan ni Marie magpakailanman. Gabi.
Nagpasya sina Christina na manatili muna sa apartment na iyon habang hindi pa natatapos ang 3 araw na lamay ni Jordan. Dapat sana ay 4 na araw lang sila doon magbabakasyon, pagkatapos ay pupunta sila ng Palawan para ipagpatuloy ang kanilang travel adventure ni Edward. Ngunit may nangyaring insidente sa kaibigan nila kaya kailangan nilang manatili pa doon ng ilan pang mga araw. Sa loob ng building na iyon ay may isang malaking espasyo kung saan ipinwesto ang kabaong ni Jordan at nilagyan ng kaunting mga upuan. Nagbigay din ng abuloy si Ashley at kasama siya sa mga gumastos at nag-arkila sa mga bulaklak na pangpatay. May mga kaunti ring nagpunta sa lamay. Ang ilan dito ay mga kadikit bahay lang din ni na Edward sa 4th floor. Walang tigil sa kakayak si Marie habang pinagmamasdan niya ang nakahimlay na katawan ni Jordan sa kabaong. Muli siyang nilapitan ni Christina at dinamayan. Ipinatong niya ang ulo ni Marie sa kanyang balikat. Matagal lang naniligaw sa akin si Jordan. Dapat kaninang paglabas namin sasagutin ko na sana siya at susurpresahin lang pero wala na siya. Sayang. Emosyonal na sabi ni Marie kay Christina. Hayaan mo. Makakahanap ka rin naman ng kapalit niya at sigurado ako na babantayan ka ba rin niya kahit nasa heaven na siya. Pagdating ng araw, malay mo, muli kayong magkita sa heaven. Lahat tayo magkikita-kita ulit, di ba? Kaya huwag ka na malungkot. Payo ni Christina sa dalaga. Sa sinabi niyang iyon ay lalo lamang napapaiyak si Marie. Takot kasi siya mamatay at ayaw niyang pinag-uusapan ng tungkol sa mga ganoong bagay. Nakapagdudulot ng lungkot. Gabi, pansamantala munang nagpunta sa 4th floor sina Christina at Edward at nagsiuwian din muna ang ilan. Naiwan mag-isa si Marie sa lamay. Nakahiga siya sa isang mahabang upuan doon at nakaidlip. Ayaw niyang iwan ng kabaong ni Jordan kahit isang saglit. Naalimpungatan siya sa kakaibang liwanag na bigla na lamang sumilaw sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanyang harapan ng isang nakatayong babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok nito na halos sumayad na sa lupa. Ang mukha nito ay maputing-maputi at numuluha ng dugo ang kanyang mga matang tila nagmamakaawa. Napalunok ng laway si Marie at bigla na lamang namanhid ng kanyang katawan. Kumabog ang kanyang dibdib. Lalo na nang gumalaw ang babaeng nakaputi at humiga sa katawan niya. Bumaon ang katawan ng babae sa katawan ni Marie pagkatapos ay bigla na lamang nag-iba ang timpla ng mukha ng dalaga. Bumangon nito at nagsimulang maglakad. Iniwan niyang mag-isa ang lamay at umakyat ito. Nakasalubong pa ni Christina si Marie. Habang siya'y naglalakad at babalikan sana ang kaibigan pero nang tawagin niya ito at kinausap ay hindi man lang ito namansin. Nagpatuloy lamang ito sa paglakad, parang walang naririnig. Marie! Anong gagawin mo dyan? Bakit ka aakyat? Ba't mo iniwan ng lamay doon? Halika, bumalik na tayo. Parang tanga lang na nagsasalita si Christina. Kanina pa niya kinakausap si Marie. Para lang siyang nagsasalita mag-isa. Marie, ano ba? Nagtaas na ng boses si Christina. Pero nanatiling pipi pa rin si Marie. Hanggang sa makarating sila sa tuktok ng building sa ika-7 palapag. Pagkatapos ay lumapit si Marie sa terrace at pinagmasdan ang lugar na matatanaw mula sa tuktok. Marie, ano bang ginagawa mo dyan? Halika na, bumalik na tayo. Muli pang tawag ni Christina. Nalapitan na sana niya ang dalaga ngunit biglang psst. Lumingon si Christina sa kanyang likuran. Walang tao. Paglingon muli niya sa harapan ay wala na doon si Marie. Naku, Diyos ko po. Nagulantang si Christina at kumabog ang dibdib niya. Paglapit niya sa terrace at dumungaw ay naabutan pa niyang bumagsak ang katawan ni Marie sa lupa. Basag ang ulo at muka nito. Nagkalat ang dugo sa lupa. Bali-bali ang mga buto. Pati mga ngipin ay nagkatanggalan. Kasunod pa noon ay muling nagkagulo sa labas at nilapitan ng mga tao ang bangkay. Marie! Isang ubod ng lakas na sigaw ang pinakawalan ni Christina. Bumigay ang kanyang tuhod at napasandal. Tumulo ang kanyang luha at umagulgol sa iyak. Pagsapit ng umaga ay dalawa ng pinaglalamayan nila, sina Marie at Jordan. Magkatapat ang kanilang mga kabaong pero hindi magkadikit.
Nang umagang iyon ay wala pa ring patid ang pagluha ni Christina. Katabi niya si Edward at si Ashley. Christina, alam ko ang nangyari kay Marie. Sigurado ako, White Lady ang may gawa nito. Isa sa mga misteryong bumabalot dito sa building ay ang gumagalang White Lady na sumasapi sa mga taong namamatayan ng mahal sa buhay o kasintahan. Dahil nung nagpakamatay yung babaeng iyon ay tumalon siya sa tuktok ng building. Hindi kasi niya matanggap ang pagkawala ng asawa niya. Kaya magmula nun ay nagmumulto siya dito at sumasapi sa mga broken hearted tulad niya. 3 taon lang nakalipas nang siya'y magpakamatay. Nakatira din siya noon sa mismong kwarto na pinag-istihan niyo. Mahabang paliwanag ni Ashley habang hinahagod ang likod ni Christina na walang tigil sa pag-iyak. Kabilugan ng buwan. Malamlam ang sinag ng liwanag ng buwan. Para nagbabadya tila ng aakit. Mula sa tenement building ay may isang lalaking kuba ang bumaba at lumabas papunta sa tabi ng isang malaking puno. May bitbit siyang isang bote ng langis. Pagpunta niya sa likod ng puno ay nagmasid muna siya at siniguradong walang mga tao. Nang makasiguradong siya lang ang tao doon na hinubad niya ang kanyang damit at binuksan ng bote. Pinahiran niya ng langis ang buo niyang katawan. Pinuno niya ito ng langis. Mula pisngi, pababa sa leeg, papunta sa dibdib, braso at tiyan, hanggang sa hita, binte at paa. Nang kumintab-kintab na ang kanyang balat dahil sa dami ng langis na ipinahid sa katawan ay pinikit niya ang mga mata at iniunat ang sarili. Ang kuba niyang likod ay pumintig-pintig hanggang sa bumuka iyon at lumuntad ang malaking mga pakpak. Umaba ang kanyang mga kuko at nanuyot ang makintab niyang balat. Ibinuka niya ang kanyang bibig at mula doon ay humaba ang kanyang mga ngipin na naging pangil. Ang dila niya ay humaba at lumawit hanggang sa maging ganap siyang aswang. Pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak upang siya ay makalipad. Pagkatapos ay nagpaikot-ikot siya sa itaas ng building, tila may binabantayan. Samantala sa ikalimang palapag kung saan may nakatirang mag-asawa ay nagsabit sila ng mga bawang sa labas ng pintuan at bintana. Pagkatapos ay naglagay din sila ng asin sa ilalim ng pinto. Buntis kasi ang babaeng nakatira doon kaya kailangan nilang magsabit ng mga pangontra sa aswang upang hindi ito makalapit sa kanila. Kinakabahan ako, Domeng. Baka pusukan tayo ng aswang. Lalo na't buntis pa naman ako. Sana manatili na lang pala ako sa ospital at magpa-confine. Kinakabahan ako na baka mapahamak ang anak natin. Nag-aalalang sabi ni Teresa sa asawa niyang si Domeng. Ano ka ba naman, Teresa? Hindi tayo papasukan ng aswang dito. Kita mo naman, puno ng bawang at asin ang bahay natin mula sa loob ng hanggang sa labas. Kapag pumasok siya dito, sigurado malulusaw siya. Paliwanag ni Domeng. Gina, humiga ka na. Papunta muna ako sa trabaho ngayon. Kailangan kasi ako ngayon sa palengke. Baka madaling araw na ako makauwi. Dagdag pa ni Domeng pagkatapos ay lumabas na ito ng bahay at sinara ang pinto. Pagkatapos magbihis ni Teresa ng duster na pantulog ay tinungo na niya ang kama para humiga at matulog. Ang aswang naman na paikot-ikot sa taas ng building ay lumipad pababa at akmang tutungo sa ikalimang palapag kung saan nakatira ang isang buntis na babaeng matagal na niyang binabantayan magmula noon. Ngunit sa kasamaang palad ay parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya palayo. Nang makita niya ang mga bawang na nakasabit sa pinto ay napatras siya at muling lumipad. Ngayon ay nagtungo naman siya sa ika-4 na palapag pagkatapos ay binuka niya ang kanyang bibig at nagjanting. Bumubulong siya ng isang uri ng salita na tila nananawagan, tila nangihingi ng tulong. Bumasag sa katahimikan ng buong building ang kakaibang ungol na kanilang narinig na siyang dahilan sa pagkagising ng maraming tao. Napabalikwas ng bangon ng isang matandang babae na nakatira sa ikalawang palapag at sumilip sa bintana. Ganap na bilog ang buwan. Malamlam ang sinag nito. Kasabay noon ay ang kakaibang ungol na nagdadala ng kilabot sa kanilang lahat sa loob ng building na iyon. Nako! Nagpapalit na ang aswang!
Baka may nais siyang mabiktima ulit. Nangangambang wika ng matanda. Dali-dali niyang isinara ang bintana at mabilis na umupo sa kanyang papag at kinuha ang kanyang rosaryo at taimtim na nagdasal. Mula naman sa ikalimang palapag ay halos hindi na makatulog si Teresa. Nakakabingi na kasi ang kakaibang ungol na kanilang naririnig. Ilang sandali pa ay huminto iyon. Doon pa lang napanatag si Teresa kaya ipinikit na niya ang mga mata para matulog. Ngunit hindi pa man siya tuluyang dinalaw ng antok ay bigla niyang narinig na bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Kasunod nun ang pagyabag ng mga paa. Muli na namang nakaramdam si Teresa ng kakaibang takot. "Doming! Ikaw ba yan?" Tawag niya. Walang tumugon. "Doming! Ano ba? Pwede pa sumagot ka nga?" Muli niyang tawag. Pero wala pa ring tumugon. Basta't patuloy lamang ang yabag ng mga paa na papalapit sa kwarto niya. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng kanyang silid ay napabalikwas siya ng bangon. Nakita niya ang papalapit sa kanya. Nagbabaga ang mga mata nito, halatang galit na galit. Kasunod nito ay ang pagbaon ng isang mapanganib na bagay sa tiyan ni Teresa. Wala na siyang nagawa ng madurog ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Umaga. Muling nagkagulo sa 5th floor ng building. Maraming taong naroroon at pinapanood ang bangkay ng isang buntis na babaeng nagngangalang si Teresa. "Ashley, kilala mo ba yung namatay?" Tanong ni Edward kay Ashley habang pinagmamasdan nila ang inilalabas na bangkay. "Ewan ko pero batid ko ang may gawa niyan. Isang aswang. Wakwak ang kanyang tiyan. Marahil ay buntis siya." Sagot ni Ashley. Parang hindi pa kumbinsido si Edward. "Parang imposible eh. Paanong aswang ang papatay sa kanya? Kita mo naman, puno ng bawang ang pintuan nila. Maraming nakasabit, kaya imposible ng aswang ang may gawa niyan. Baka masamang loob lamang o kriminal." Teorya naman ni Edward. Litong-lito siya. Ano nga ba talaga ang hiwagang bumabalot sa building na iyon? May iba pa kayang mga nilalang ang nakatira doon na hindi tinatablan sa bawang o asin? "Nako, umalis na nga tayo dito. Balikan natin si Christina doon sa lamay. Baka umiyak na naman yun. Pula na nga ang mga mata kagabi eh. Tara na, Ashley." Yaya ng lalaki pagkatapos ay nilisan nila ang ikalimang palapag ng building. Nang umagang iyon ay nag-uusap sina Christina at Edward habang binabantayan ang lamay nina Marie at Jordan. Meron kasi silang isang malaking problemang kinakaharap ngayon. "Christina, nag-aalala ako. Paano kung malaman ng mga magulang nina Marie at Jordan na patay na sila? Baka makulong tayo. Hindi naman pwedeng sabihin natin ng dahilan kung ano nga ikanamatay nila. Katingin mo ba kung sasabihin natin na pinatay sila ng mga engkanto dito, maniniwala sila? Baka sa kulungan pa ang bagsak nating dalawa." Seryosong wika ni Edward sa babae. "Wala ka dapat ipag-alala, Edward. Hindi naman nila alam na niyaya natin silang magpunta dito. At saka sigurado ako hindi rin alam ng mga parents sila na nagpunta sila rito dahil hindi rin naman sila nakatira sa mga magulang nila. Dahil nga papasok sila ng isang malayong university, di ba? Gustong-gusto nga ni Marie na mapalayo para kahit saan niya gustong gumala ay makagala siya kahit hindi niya alam ng mga parents niya." Sagot naman ni Christina. "Pero natakot pa rin ako. Paano kung hanapin nila ang mga anak nila? Siyempre, ipagtatanong nila yun sa mga malapit na kaibigan ng mga anak nila. Kabilangan tayo dun. Anong isasagot natin kung sakaling tanungin tayo kung nasan si Marie? Paano kung alam nila ang plate number ng kotse ni Marie at ipahanap yun sa mga pulis? Paano kapag dito nila nakita at tayo rin ang nandito? Sigurado, hindi natin maiwasan na ma-question tayo." "Ano ka ba naman, Edward? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang makakaalam kung walang magsasalita. Lalo na sa ating dalawa, okay? Kaya kung manatili kang tahimik, ligtas tayo. Lalaki ka pa naman, dapat nga mas matibay ang loob mo kaysa akin. Kaya ipapalibing na lang natin sina Marie at Jordan kasama ang lihim na ito.
Seryoso si Christina sa kanyang mga sinasabi. Nagpasya siya na ipalibing na bukas ang dalawa nilang kaibigan pagkatapos ay alis na sila sa building na iyon at magpapakalayo-layo na. Babaon na lamang nila sa limot ang lahat ng pangyayari upang manatili silang ligtas. Kinabukasan matapos may libing sina Marie at Jordan ay nagpasya si Christina na alis na sila ng gabing iyon. Magkukumute na lamang sila ng masasakyan at hindi na gagamitin pa ang kotse ni Marie. Nang gabing iyon ay nag-iimpake na si Christina. Inililigpit na niya ang lahat ng kanilang mga gamit. Ayaw na nilang manatili pa doon. Araw-araw ay may namamatay sa apartment na iyon. Kaya bago pa mangyari na sila ang sumunod kina Jordan at Marie ay lilisanin na nila ang tenement building. Natapos nang mag-impake si Christina ng mga gamit, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Edward. Nagpaalam ito kaninang lalabas lamang para bumili ng pagkain kanilang babaunin sa biyahe, ngunit mag-iisang oras na ay wala pa rin ito. Kinandado na ni Christina ang pinto at hinanap si Edward. Bumaba siya sa ikatlong palapag para hanapin ang lalaki, pero pagkarating niya doon ay bigla na lamang siya sinalubong ng malakas na sutsot. Psst! Nanggagaling iyon sa loob ng malaki at lumang bodega. Hindi niya batid kung ano ang dahilan at pumunta siya sa bodegang iyon. Pinagmamasdan niya ang buong paligid. Kakaiba ang atmosfera doon. Parang may mali. Parang may patibong. Ilang sandali ay umagaw sa kanyang atensyon ang naglalakad na pusang itim. Mabalasik ang muka nito at nakatingin kay Christina. Maya-maya'y biglang nagbago ang anyo nito. Lumaki ito at naghugis korting tao hanggang sa tumambad sa paningin ni Christina ang anyo ng lalaking inkanto. Nakadamit ito ng itim, napakagwapo, napakatangkad at asul ang mga mata. Kung tititigan naman ng malapitan ng kanyang mga mata, baliktad ang refleksyon ni Christina mula doon. Nakangisi ang inkanto habang nakatitig sa kanya. Tatakbo na sana si Christina pero may isa pang umagaw sa kanyang atensyon. Sa isang tabi ay may lumitaw na isang liwanag na naghugis tao hanggang sa tumambad sa kanya ang anyo ng isang babaeng nakaputi na lumuluha ng dugo. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Sa di kalayuan ay may narinig siyang pumapagaspas na pakpak. Papalapit iyon sa bodega hanggang sa lumipad ito papasok sa malaking bintana ng bodegang iyon at bumaba sa lupa sa isang tabi. Doon na tuluyang napasigaw si Christina at nagpasya siyang tumakbo. Pero hindi pa naman siya nakakalabas ay napatras na siya. Hindi na siya makapaniwala sa nakikita. Hawak ni Ashley si Edward habang tinutukan niya ito ng itak na may bahid pa ng dugo. Ashley! Anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak na yan? Kunot noong tanong ni Christina. Total marami ka na rin nalaman tungkol sa building na ito. Oras na para malaman mo kung sino ako. Kakampi ko lahat ng mga aswang at engkanto rito. Natatandaan mo ba, Christina, nung ikwento ko sa inyo na naghiwalay kami ng boyfriend ko dahil sa selos? Ang totoo niya, nagalit siya dahil nalaman niya may relasyon kami ng isang engkanto. Kaya nagpakalayo-layo siya dahil nadiri siya sa akin. Hindi matanggap na may namamagitan sa amin ng engkanto. Naalala mo ba nung nagkwento ako noon sa inyo tapos bigla na lang tayo nagkarinig ng kutsot? Natawag ako ng engkanto. Natakot kasi siya na baka madulas ang dila ko at masabi ko ang lihim naming dalawa. Paliwanag ni Ashley. Gulat na gulat sina Edward at Christina. Doon. Lalo pang hinigpitan ni Ashley ang pagkakasakmal sa leeg ni Edward. May kailangan ka pang malaman, Christina. Natatandaan mo ba nung namatay si Jordan? Di ba sabi ko pinatay siya ng engkanto? Hindi totoo yun dahil ako ang pumatay sa kanya. Paano? Hinagisan ko lang naman ng powder para mapuling ang mga mata at hindi makakita pagkatapos ay pinukpok ko ng bakal sa ulo. Ayaw ko kasi nakakita ng mga taong naghaharutan at naglalambingan dito sa teritoryo namin. Ako din ang sumutsot sa kanya. Pati sa'yo, naalala mo ba nung sinundan mo si Marie sa tuktok ng building? Lihim ko kayong sinundan at sinusutan kita. Mailap nga lang ako magtago at mabilis kumilos kaya hindi mo ako nakita. Isa ako sa likod ng lahat ng mga sutsot na narinig mo, Christina. Yun kasi ang mga pamamaraan ko para manakot. Kaya nga kakampi ko lahat ng mga aswang at masamang espiritu dahil hindi alam nilang may relasyon kami ng engkanto. Ang nobyo kong engkanto ang kumukontrol sa lahat ng mga maligno dito.
Muli pang paliwanag ni Ashley. At saka pati yung babaeng buntis na namatay, di ba? Ako rin ang may gawa nun. Noon kasing gabing iyon ay naglagay sila ng bawang sa pintuan nila kaya hindi nakapasok doon ng aswang. Kaya naman yung narinig nating ungol dito sa ubod ng lakas ay ang pamamaraan ng aswang para humingi ng tulong, kaya naman ako ang nanghas na pumasok sa bahay para patayin ang buntis at tukutin ang sanggol na sinapupunan niya. Muli pang paliwanag ni Ashley. Sa labis na pagkabigla ay hindi na napigilan pa ni Christina na manlaban sa pananalita. Napakasama mong hayop ka, ikaw lang pala ang manakot sa amin, mapangahas ka, ang galing mo mang uto. Idinaan lamang ni Ashley sa tawa ang lahat. Pagkatapos ay muli pa siyang nagkwento ng mga lihim. Mas tanga ka dahil nagpunta pa kayo dito. Hindi mo ba alam lahat ng mga tao dito ay bihag namin? Hindi sila makakatakas dahil kapag ginawa nila iyon, lalamunin sila ng laho ng engkanto. Kahit ikaw, Christina, bihag ka na rin namin dito kaya hindi ka na makakalis. Pero itong nobyo mong si Edward, hindi natin siya kailangan dito. Hindi ako papayag na magkasama kayo dito kaya papatayin ko na ito. Wag! Naluluhang sigaw ni Christina. Itinaas ni Ashley ang dalang patalim at akmang itatalak na sa leeg ni Edward. Ngunit bigla na lamang silang nakarinig ng isang malakas na putok ng baril na tumama sa likod ni Ashley. Sa pagkakataong iyon ay napaigik ang babae at nabitawan si Edward. Nang makawala ang lalaki ay agad niyang nilapitan si Christina at niyakap. May dumating na isang lalaking may hawak na baril na tila si Ashley lamang ang pinupuntirya. Gulat na gulat si Ashley nang makita kung sino ang lalaking iyon, si Arturo, ang dati niyang nobyo. Ang nobyong nakakaalam tungkol sa relasyon ni Ashley sa isang engkanto. Arturo, di ba umalis ka na? Namimilipit ang boses ni Ashley sa balang tumama sa kanyang likod. Bago sumagot si Arturo ay hinagisan siya ng daladalang holy water ang paligid. Natamaan doon ng babaeng nakaputi, pagkatapos ay nalusaw ito at naglaho. Ganun din ang aswang na halos mangisay pa sa lupa bago naging abo. Ngunit ang engkanto ay nagbago ng anyo, naging itim na uwak at lumipad papalayo. Hindi pa natapos ang kababalaghan. Lumitaw sa buong paligid ng dingding ang muka ng mga makangising masamang espiritu. Pilit nilang inilalabas ang sarili sa dingding na iyon. Ngunit huli na dahil nang iniwasiwas ni Arturo ang pagbuhos ng holy water sa buong paligid ay nang hinaing ang mga ito at mabilis na naglaho. Sakto namang inagaw ni Ashley ang holy water at baril kay Arturo. Kahit may tama na ng bala sa likod ay pilit pa ring lumalaban. Umalis na kayo! Bilisan nyo! Umalis na kayo! Tumakas na kayo! Sigaw ni Arturo kina Edward at Christina na parehong nanginginig sa takot. Agad kumilos ang dalawa. Binitbit na ni Edward ang dalang maleta ni Christina, pagkatapos ay agad silang lumabas sa bodega para tumakas. Habang sina Arturo at Ashley naman ay patuloy sa pag-aagawan sa baril hanggang sa makarating sila sa labas ng bodega at mapalapit sa terrace. Pilit na inihuhulog ni Arturo ang babae sa building na iyon, ngunit iba ang nangyari. Dahil sa kanilang kalikutan sa pag-aagawan sa armas ay pareho silang nahulog sa tenement at bumagsak sa lupa. Sakto namang pababa sina Edward at Christina sa tenement at bumungad na lamang sa kanilang mga mata ang dalawang lasog-lasog na katawan ni na Ashley at Arturo na parehong nakabulagta sa daan. Duguan, muling nilapitan nito ng mga tao at pinagkaguluhan. Napayakap si Christina kay Edward dahil sa takot. Hindi niya napigilan ng pagpatak ng luha. Napakaswerte nilang dalawa dahil nabuhay pa sila at nakatakas dahil sa kadakilaan ni Arturo. Nagbalik ang lalaki para gantihan at tapusin ang buhay ni Ashley dahil hindi niya matanggap na nagkaroon ito ng relasyon sa isang engkanto. Ngunit pareho naman silang namatay ng dating nobya. Tuluyan nang nilisa ni na Christina at Edward ang tenement. Nagpasya sila na magpunta sa Palawan para doon ipagpatuloy ang kanilang pag-travel, kasama nilang ibabaon sa limot ang sinapit ng kanilang mga kaibigan. Hindi na rin nila dinalaw pa ang lamay ni Ashley pati ang namatay nitong nobyo. Sa pagkamatay ni Ashley ay marami ng tao ang nagsialisan at nagsilapatan ng ibang tirahan simula sa building na iyon.
Total ay wala na rin ang babaeng bumibiyag sa kanila kaya malaya na rin silang makakalipat ng tahanan para makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit may iba ring mga tao na nagpasyang manatili na lamang doon sa tenement, hindi dahil sa wala na silang malilipatang iba, kundi dahil sa namatay na rin si Ashley at siguradong wala na rin doon ng iba pang mga engkanto o multo kaya naniniwala ang iba na wala nang manggugulo sa kanila at tuluyan nang makakamit ng tenement ang katahimikan. Samantala habang nakasakay sa jeep sina Christina at Edward para sa pagpunta sa sasakyan ng bus ay hindi na nila namalayan ng lumilipad na ibong itim na sumusunod sa kanila. Pagkalipas ng isang buwan may trabaho na si Christina sa isang malaking kumpanya at habang papasok siya sa loob ay agad siyang sinalubong ng bago niyang kakilalang si Joanna. Christina, may sabihin ako sa'yo, dumating na dito yung bago nating boss. Napakagwapo niya at napakatangkad pa. Mukhang may lahi pa yata ang Amerikano eh. Halika, tingnan mo, pumasok na tayo sa loob, dali. Pagmamadali sa kanya ni Joanna pagkatapos sa hinila siya nito. Ano ka ba naman Joanna? Para Amerikano lang, halos mamatay-matay ka na dyan? Pagbibiro pa ni Christina. Pagpasok nila sa loob ay nakaupo ang bago nilang amo at nakatalikod ito habang may inaayos na mga papeles. Good morning, sir. Kinikilig na bate ni Joanna. Pagharap ng lalaki ay laking gulat ni Christina nang bumungad sa kanyang mga mata ang itsura ng lalaking iyon. Iyon ang lalaking madalas magpakita sa kanya noon sa tenement building. Ang lalaki na kaya magbago ng kahit anong anyo. Ang lalaking natuklasan nila noon na nobyo ni Ashley, ang lalaking engkanto. Kamusta ka, Christina? Matagal tayong hindi nagkita. Sa wakas natagpuan na rin kita. Madiing wika ng lalaki. Pagkatapos ay may namuong malademonyong ngiti sa labi nito. Nanlaki ang mga mata ni Christina na makita ang lalaking iyon. Kung titingnan ng malapitan ng bughaw nitong mga mata, makikitang baliktad ang refleksyon ni Christina. Sindak siyang nagsisigaw. Biglang napabalikwas ng bangon si Christina. Pawis na pawis sa kanyang pagkakasigaw ay nagising din tuloy ang katabi niyang si Edward. Christina, bakit gising ka pa? At bakit ka naman sumigaw? Matamlay na tanong ng lalaki. Edward, nagbalik siya. Sinundan niya tayo. Sinundan tayo ng engkanto sa tenement. Basag ang tinig ni Christina na halatang takot na takot. Ano ka ba naman? Matulog ka na nga ulit, babe. Halika, kung ano-ano na naman yung napapanaginipan mo eh. Banayad na wika ng lalaki. Pagkatapos ay muli niyang pinahiga ang nobya at niyakap upang mapawi kahit papaano ang takot nito. Napabuntong hininga na lamang si Christina ng mga sandaling iyon. Panaginip lang pala ang lahat. Wala naman talaga siyang kilalang Joanna at wala pa siyang trabaho sa kahit anong kumpanya. Isa lamang masamang panaginip ang lahat. Katunayan ay hindi pa talaga sila umaabot ng isang buwan sa Palawan. Isang gabi pa lang ang lumilipas nang sila'y lumisan sa tenement. Dala lamang pala ng panaginip ni Christina ang lahat, kaya minabuti niyang idaan na lang muli sa tulog ang lahat. Bilog na ang buwan, malamlam ang sinag nito. Tila may nagbabadya. Mula sa kanilang bukas na bintana sa kwartong iyon ay may dumapong isang itim na ibon. Tila may isip ito habang tinititigan sina Christina at Edward. Baliktad ang refleksyon nilang dalawa sa mga mata ng ibong itim na iyon. Kung gayon, maaaring panaginip nga lang talaga ang lahat ng nasaksihan ni Christina. Ngunit hindi isang ordinaryong panaginip, isang uri ng panaginip na magkakatotoo, may magbabalik. Tama nga ang napanaginipan ni Christina na sinundan sila ng engkanto upang ipagiganti ang pagkamatay ni Ashley. Kung akala nilang tapos na ang kababalaghan, nagsisimula pa lamang pala ito. Nagpakawala ng isang malakas na sutsot ang ibong itim na iyon, isang dahilan para muling magising sina Christina at Edward, at sa pagmulat ng kanilang mga mata, hindi na panaginip ang susunod na magaganap.